Madilim na nang lisanin nila ang kubo. Wala silang imikan sa loob ng kotse pauwi. Si Muwani nagpapasalamat sa katahimikan. Itinunang paningin sa karimlan sa labas. They made love. Para sa kanya, it was a fancy come true. Tuluyan ng pinawino ng bangungot na ginawa ng mga kidnappers niya. Natitiyak niyang sa mga susunod na gamin ng buhay niya ay ang alaala ng nangyari sa kubo ang pupuno sa isipan niya. At hindi niya pinagsisisihan ng nangyari. The pleasure of outweighed the pain. Ipinagkaloob sa kanya ni Vince iyon sa ikalawang pag-angkit nito sa katawan niya. Ipinagsalikop niya ang braso sa katawan sa kaisipang iyon. Strange that she felt so arose again by the mere thought. Inabot ni Vince ang kontrol ng aircon sa kotse at hininaan niya ito. You're cold. A little, she lied. Muling namagitan ng katahimikan hanggang sa makarating sila sa mansion. Nilinga ni Muwana si Vince. Thank you. Ngumiti ang binata. Para saan? For taking me home, of course. Inabot siya ng binata at kinabig. Hinadkan sa no. I'll marry you. Wika nito inabot ang door handle. Let's get inside and talk to her. No. Nagsalubong ang mga kilay ni Vince sa mga nasilabig na iyon. Ano ang ibig mong sabihin? You don't have to propose marriage dahil lang sa nangyari kanina. Sino ang nagsabing nagpo-propose ako? Nagdikit ang mga kilay niya roon. Sinabi mo lang. I said I'll marry you. It wasn't proposing. It was a statement and you cannot contest the statement, Moana. Nahihimigan niya ang amusement sa tinig nito. Maganman marin ang pagkasabi. I'll talk to your mother and tell her about us. No, ulit niya. Kung ano man ang motibo mo sa pagdadala sa akin doon, it was served. I'm sure there will be no more nightmares at nagpasalamat ako sa iyo. But marriage is out of the question. Determinadong sabi niya. Moana, nagbabanta ang tinig nito. No, Vince, hindi kasama sa pantasya ko mula pa na ng kasal. I had this stupid crush on you since I was 15. It was curious for me first thrill kiss and wanted it to be you. Now I'm more than satisfied. Binuksan niya ang pinto. Goodbye, Vince. Tommy, he greeted his teeth at marahas na inabot ang braso ng dalaga. Something special happened between us, Moana. Huwag mong itanggi yun. And there was always this special thing between us way back then. At nagkaroon yun ng katuparan kanina. And I will marry you, period. She smiled bitterly at pinakawalan ng braso. People don't marry because they felt something special for each other. Rappy was special but I didn't want to marry him just as I don't want to marry you. Alright, he snap at pinakawalan ng braso niya. Pang nagbago ang isip mo ay sasabihin mo sa akin dahil hindi mo na maririnig sa akin yan. She frowned. Ano ang ibig mong sabihin? There will be no more statement or proposal whatever. Naiirita nitong sabi. At least iyong magmumula sa akin. If you want to marry me, ask me. Propose to me. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Pero hindi magkapuwang sa dibdib niya ang humor na sinasabi ng binata. Tinalikuran ito at lumakad patungo sa bahay. Naririnig pa niya ang malakas na revolusyon ng sasakyan nito. Damn him to hell, pero hindi niya kailangan ng kasal lang dahil sa obligasyon. Kung inalok ni Vince yun bago nangyari ang pagtatangka sa kanya, ay baka ipagsigawan niya sa mundo ang kaligayahan. Sa may hagdaning nasa lubong niya si Hector na nakangisi. Saan kayo nanggaling ng lab? Ni Vince Moana. Biglang nag-ibang tono nito. Hindi ka palugusang magaling iha. Naningkit ang mga mata niya. Get out of my way. At nilampasan niya ito. Sa itaas ay naroon si Adrian. Nagdududang nilingon niya si Hector na tila maamong tuwa. Kumain ka na ba, Moana? Si Adrian. Hindi ako nagugutom, mami. Tuloy-tuloy siya sa pasilyo patungo sa silid niya. Matutulog na ako. Good night. Si Hector na pumanhik ay inakbayan ng asawa at inakay sa silid. Huwag mo nang pansinin ng anak mo, darling. Nasanay na ako sa masamang pakikitungo niya sa akin. Magsasawa din yan. Hinad ka nito sa batok si Adrian kasabay ng pagsara ng pinto. I want you, Adrian. Inakay nito ang babae sa may kama. Please, Hector. Iniwas niya ang mukha. Alam mo ang sinabi ng doktor. Ikaw ang nakakaanom ng katawan mo, darling. Patuloy ng lalaki. Dinadamang masasahelang bahagi ng katawan ng babae na bagaman tumatanggi ang unti-unting naaapektuhan. Patuloy sa paghalik si Hector at bumaba sa dibdib ng asawa ang mga labi at nagtagal roon. Ang isang kamay nasa ibaba ng tiyan ni Adrian at humahaplos. Hector, hinabol ni Adrian ang paghinga. Sunod-sunod na tila ng lulunod. Patuloy si Hector sa ginagawa. Maring hinadkan sa mga labi ang asawa. Nagpumigla si Adrian at pilit tinutulak ang asawa. Kay nakapos na siya sa paghinga. Ilang sandali ang pinalipas ni Hector bago pinakawalan si Adrian
na naupo sa mga bisig nito patungo sa cam. Adrian, She flared her nose trying to breathe. Ang spray ko, Hector. Inabot nito ang drawer sa night table at binuksan. Hirap na kinaparo ng sprayer. Nahagip yun ng kamay at dinampot at yung spray sa bibig. Subalit walang laman. Sa tokador may isa ron. Utos nito sa asawa. Sumunod si Hector at kinuha mula ron ng asthma sprayer. Nagmamadaling ibinigay sa asawa. Subalit tulad ng isa'y wala na rin itong laman. You must have consumed them, Adrian. Sa ibaba, sa library. Hirap na utos nito at hawak-hawak ang dibdib. At ubiling lumabas si Hector. Nilinga ang tahimik na pasilyo. Nasa kusinang tiyak ang lahat ng katulong at naghahaponan. Lumabas ng silid at sinara ang pinto. Si Moana na nakadama ng gutom ay lumabas ng silid. Nahagipan ang tanong ang likod ni Hector bago bumaba. Nasa tapat na siya ng pinto ng mag-asawa ng bumagsak na tilas at nabasag. Mami, pinihit niya ang sirador at nanlaki ang mga mata ng makitang nakahandusay sa say. Si Adrian katabi ang natabing na lampshade at figurin. Nakadilat ang mga mata. Mami, patakbong lumabas uli ang dalaga at sumigaw. Yaya siling, yaya. Pagkatapos ay tumakbo sa sariling silid at kinuha mula sa drawer ng tokador ang sprayer ng inasadyang nakakalat sa buong bahay. Padakpo rin nagbalik sa loob, nakasalubong ang matandang babae at si Hector. Ano ang nangyari kay Adrian? Ibinalya ni Hector ang pinto. Oh God, yaya siling tawagan niyo agad si Vince. Nasa daan pa siya dali. Nagpapanik niyang sinabi. Lumuhod sa tabi ng inatin spray dito ang gamot. Mami please. Umiiyak niyang itinapat sa bibig nito ang sprayer. Mami please Brett. Walang laman lahat ng sprayer niya nang atakihin siya. Si Hector. Inutusan niya kung bumaba at baka may laman ang nasa library. Pero wala na ring laman ito. Mami. Humihikbing pinanonood ni Moana ang nasa ilalim ng oxygen tent mula sa salamin ng ICU. Si Hector ay nasa loob at tahimik na pinagmamasdan ng asawa. She's going to make it, sweetheart. Si Vince na kinabig ang dalaga sa dibdib nito. Normal lang ang paghinga niya bagamat hindi pa nagkakamali. Hindi ako makapaniwalang hindi alam ng mami na walang laman lahat ng sprayer niya. Hindi siya ganun ka-careless. Hindi kumibo ang binata. Ipinagtataka din niya yun lalo at kamakailan lang ay sinumpong si Adrian nang hika matapos ang nangyari kay Moana. Halika at ihahatid na kita sa inyo. Inakay siya ni Vince palabas. Let some sleep. Wala siyang lakas para tumanggi. She's physically and emotionally drained. Sa bahay ay inihatid siya ni Vince hanggang sa silid niya. Magpalit ka ng patulog at magpapakita ko ng gatas kay Yaya Siling. Not baby me Vince. Nahahapong wika niya. Bagaman ang toto'y gusto niyang yakapin ito. Makasama sa buong magdamag and feel safe in his arms. But you're my baby, Moana. Ninampian siya nito ng halik sa labi but she caught his lips and kissed him back with love. Vince groaned inside her mouth. Pagkatapos ay pinakawalan siya. Hey, he said raggedly as he stared into her flushed face. Give me credit for consideration, sweetheart. He said in an amused tone at hinapit siya. Feel that. Kung ako ang masusunod ay dito ako matutulog. Pero babalik ako ng ospital. Binitiwan siya nito at humakbang na palabas ng silid. Huminto ito sa pinto at nilingon siya. Just live tight and dream of me. Kinindatan siya nito. Iminagsak niya ang sarili sa kama. She wanted to think what life would be without Vince. Kasabay na niyang tila basag na kristal na humihiwa sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim kasabay ng pagbuo ng desisyon. She wanted him in her life at alam niyang mahal siya nito. Anumang uri ng pagmamahal ay tatanggapin niya. Magkasala lamang sila and she would be foolish to refuse him. Tinanghali na ng gising kinabukasan si Vince. Duman pa sa ospital at dinalaw si Adriana na nagkamalay na. Pagkatapos ay saka palang tumuloy ng bangko. Napasulyap sa mesa ni Hector. Bakante ito. Siguro sa ospital na muna nagtuloy at nagkasalisi sila. Sir, tumawag ho ang papa ninyo. Hindi niyo raw sinasagot ang sipin niyo. Ang sekretarya niya. Naiwan niya sa kotse ang telepono habang nasa ICU siya at dinadalaw si Adrian. Tawagan mo ang papa Tony. Utos niya dito. Yes, sir. Nasa bungad na ng hagdan si Moana patungong ospital nang makitang lumabas galing kusina si Hector. Saan ka pupunta, Moana? Sa ospital. Matabang niyang sagot. Sabay na tayo. Doon din ang tungo ko. I have my own car. Hindi natin kailangang magsabay. Tuloy-tuloy siya sa paghakbang nang hawakan siya nito sa braso. Bitawan mo ako. Ano ba? Subalit lalong humigpit ang hawak ni Hector sa braso niya. Bakit ba napakialap mo? Dahil ba hindi ko tinuloy ang paliligaw sa iyo at sa halip ay ang mami mong pinakasalan ko? Dahil hindi nakita ng mami ang tunay mong pagkatao. Asik niya. At bitawan mo ko dahil kahit ikaw na lang ang kahuli-hulihang lalaki sa lupa ay hindi kita gugustuhin.
Umisi ang lalaki pero hindi siya binitawan. Actually, Moana, tinulungan mo akong mapakasal sa akin si Adrian. Natigilan si Ron. Anong ibig mong sabihin? Remember the scene you created nang mahuli mo kami ng mami mo sa opisina niya? Hindi sumagot ang dalaga bagaman nagbalik sa isip niya. I've been pursuing both you and your mother, Moana, at the same time. Matigas pa siya sa iyo in a very civil way. At ang nangyari sa opisina ay ang huling effort ko para pumayag siyang magpakasal kami. Though I wasn't really sure na mapapayag ko siya. Biyuda ang mami mo at bata pa. So I thought she needed someone like me. Ang pukawin ang ibiniti nitong sinabi at malisyosong tumawa. Napakasama mo. Inabutan mo kami sa ganoong tagpo. Your mother trying to resist my charm half-heartedly at ikaw ay nagtitili sa pandinig ng mga empleyado. Presto, your mother married me. Tumawa ito sandali bago muling pumormal. Kaysa mapahiya sa mga empleyado ay nagpakasal siya sa akin. Okay na sana. But how would I know na may ganun katinding asmang mother mo na huwag hindi ma-excite ng gusto'y inaatake. Nagkibit ito ng mga balikat. Oh well, hindi sa lahat ng pagkakataon. At napagtitiisan ko ang umunting biyaya. Muling tumawa ito. I know you married my mother for her money. Timbagang niyang sabi dito. But you will be very disappointed, Hector. You won't get a cent. Walang minanang pera ang mami sa daddy. Natigilan ng lalaki. Sa batas natin, Moana, kung nakakalimutan mo, hinati ninyo ni Adrian ang property ni Henry. At sa sandaling mamatay si Adrian ay hahatiin nating dalawang naiwan sa kanya. Isang nakakainsultong tawang pinakawala ni Moana. Iyon ay kung tinanggap ng mami ang nakalaan para sa kanya, Hector. Nagsalubong ang mga kilay ni Hector sa sinaklit siya. Linawin mo ang sinasabi mo. Ang mansyon lamang na ito ang ginusto ng mami na nasa pangalan niya. She declined what is legally hers at ginawa iyon ang kasulatan. Itinaas niya ang mukha at nasihan sa nakitang pagkabigla sa mukha ni Hector. Bago namatay ang papay official na iyon, nasa pangalan ko lahat ang pag-aari ng mga lang maliban sa ika-4 na bahagi. At ayon sa batas ay malayang maipagkakaloob ng papa sa kanino mang gusto niyang pagkalooban. And Vince was the recipient of it. Malakas siyang tumawa. Tawang agad na pigil ng muli siyang haklitin ito. Kung ganun ay lalong kailangan kita, Moana. Hinila nito ang dalaga upang dalhin sa library. Tara doon at pagbigyan mo ako sa gusto kong mangyari. Over my dead body. Umiling ang lalaki. I want you alive than dead, sweetheart. Hindi ka makatatanggi dahil pag ginawa mo yun ay mamamatay ang mami mo ng maaga. Sayang at hindi ko agad naisip yun. Ay ipagkakalob mo sa akin ang katawan mo sa tuwing gugustuhin ko. You will be my slave, Moana. At tumawa ito. Napakasama mo. Pinagsasuntok ng dalaga ang lalaki. Ipapapulis kita pag pinagtangkan mo ang buhay ng mami. Oh no. Nakakalo akong umiling si Hector. Hindi ko siya kailangang pagtangkaan. Hindi sa labas na nagtatalik ang mag-asawa mula na. I won't trade her either. Makahulog ang sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Moana. Hector will seduce her mother to death. Ngumisi lang ang lalaki. So you see, ikaw lang ay sapat-sapat na. Ngayon ko labis na ikinatuwang. Hindi namatay kagabi si Adrian. Kakailanganin ko pa pala siya sa'yo. At gusto ko nga palang ipalam sa'yo ang isa sa mga talent ko, Moana. I can forge any handwriting. Sweetheart, muli itong tumawa. Sa kabila ng galit ay nag-flash sa isip ni Moana ang sinabi ni Vince sa kanya noong gabi sa beranda. May problema ka ba sa pinansyal, Moana? At siyang nag-iisang signatory ng mga cheque para sa payroll bago dumating si Vince. Pinipirmahan ni Hector ang mga cheque niya. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya dito. Umisi ang lalaki bilang kumpirmasyon na nasa isip niya. Halika sa guest room, Moana. Hinila nito ang dalaga patungo sa guest room subalit humawak sa may balustri ng hagdan si Moana. Kriminal, malakas niyang sigaw. Wala ang mga katulong, Moana. Pinag-day off kong lahat. Sayang lang ang sigaw mo. Gamitin mo yan mamaya sa gagawin ko siya. Sigaw ng kaligayahan. Malisyosong tumawa ito. Oh well, kung gusto mong dito tayo, okay lang. Itinulak nito ang dalaga sa may malaking city. Nakama nitong dadaluhon si Moana nang bumukas ang pinto at sumungol si Vince. Vince, ang dalaga na agad nakatayo at ang tatakbo dito. Nahagilap ni Hector ang damit niya at pabalik kasabay ng pagkapunit nun. Bitawan mo si Moana, Hector. Babala ni Vince sa nag-iigting na mga bagang. I'll keep you if you hurt her. Ngumisi si Hector. The knight in shining armor. Ano ba naman ang pagkakagalitan natin, Vince? Dati na namin ginagawa ni Moana ito at sinungaling. Hiyaw ni Moana dito. Bitawan mo siya at sumuko ka ng maayos, Hector. Maring sabi nito. Napatunayan ng taong kinausap ko. Napalsipikado ang mga perma ni Moana sa cheque at napag-alaman ko ring naaresto ka sa Maynila sa pagpapalsipika ng mga dokumento at mabilis na inabot ni Hector ang figurin sa tabi ng mesa at binasag ito.
Hindi ka pulis para arestuhin ako, Vince. Itinutok nito ang basag na figurin sa leg ni Moana na nanlaki ang mga mata. Nararamdaman niya ang matulis na bagay sa leg niya. Paraanin mo kami ni Moana kung ayaw mong masaktan ko. Hindi nito natapos ang sasabihin. Mula sa likod ay may tila bakal na kamay na humawak sa braso nitong nakatutok sa leeg ni Moana at agad na pinilipit patalikod kasabay ng poses. Napahiyaw si Hector. Nakawala si Moana at tumakbong payakap kay Vince at sinalubong siya. Tatapusin ko ang sinabi ng anak ko, Hector Francia. Si Captain Saavedra ay tinutok sa mukha nito ang dulo ng 45. Forgery sa crime na nagawa mong lusutan sa Maynila. Pero hindi ang premeditated murder kay Adriana. Itinago mong lahat ng mga bagong biling disc inhaler at pinilitan ng mga walang laman. At paano mo ipaliliwanag ang ipinagtapat ni Santos na ikaw ang mastermind sa pagpapakidnap kay Moana? Napasinghap si Moana sa narinig. Pinisil ni Vince ang balikat niya. Si Hector ay nanlaki ang mga mata. Patay na ang mga kumidnap kay Moana. Ano ang kinalaman ko ron? Yun lang ang pinalabas namin. Patuloy ni Captain Saavedra. Nasa ospital sa kabilang bayan si Santos at kaninang umagay na tauhan mula sa comatose condition. Itinuro kaniya. Kumawala si Moana mula sa mga bisig ni Vince at nilipitan si Hector. Tumingala dito. Ginawa ko na itong minsan sa'yo and it's my pleasure to do it again. Isang malakas na tuhod ang ginawa niya rito bago pinakaiwas ang lalaki. Namilipit na sinapo ni Hector ang harapan. Muli niyang uulitin niya subalit inawat siyang palayo ni Vince. Tatman niya. Nagpupuyos niyang sinabi kasabay ng paghikbi. Inalo siya ni Vince na himiga ng amusement sa tinig nito. Tiningala niya ang binata. Kinakabahan akong gagilitin ka, Moana. Wika nito na pinipigil ang mapangiti. You rendered Santos invalid. Alam mo ba yun? Hindi siya sumagot at tinihilig ang ulo sa balikat nito. Isang linggo na ang lumipas mula nang mangyari iyon. Nakalabas na rin ng ospital si Adrian na hindi ito nalungkot sa natuklasan tungkol kay Hector. Humingi ng tawad sa ina si Moana dahil sa ipinagtapat ni Hector na kung hindi dahil sa agad niyang panghusga hindi ito papakasal sa lalaki. I love your father, darling. Walang ibang lalaking aagaw ng daming kung iyon sa kanya. Masuyong wika ni Adrian sa anak. Totoong bahagya akong natukso sa mga overtures ni Hector nung kabutan mo kami, but that was all there was at it. I know I can't afford to give any man pleasure dahil sa sakit ko. Your father was so patient and loving. Nang ipanganak kita, ipinasya namin ikaw na lang. Your father wouldn't risk my life dahil sinabi ng doktor sa Amerika na maaaring magkaroon ako ng komplikasyon sa puso. I would have traded places with him, darling. Dahil malakas ang daddy mo maliban sa kumakalat na cancer sa katawan. Paikbing sabi ni Adrian, oh ma'am, I'm so sorry. Niyakap niya ang ina. Tapos na yun, si Hector ay isa lamang uno sa atin at ikinagagala kung wala siyang nasalanta iya. Mabubulok siya sa bilangguan. Tumigas ang mukha nito sa huling sinabi. And your father was right when he said Vince would be here for us. Para sa'yo lalong na. Banayan nitong tinapik sa pisngi ang anak. Mientras may lakas pa ako bigyan mo ako ng apo. Ma'am, mahal ka ni Vince Sinabi niya yun sa daddy mo nung alokensya nito ng scholarship. Nanlaki ang mga mata niya. Sinabi niya sa daddy yun. Nangiti si Adrian. May palagay akong una pang nakaalam si Henry sa damdamin ni Vince sa'yo kaysa sa ikaw mismo Hindi ba ko paniwalang napatitig sa ina si Moana? All these years mahal siya ni Vince. Gusto niyang tanggihan ang alok ni Henry dahil hindi niya gustong magkaroon ng lambong ang damdamin niya sa'yo. But you know your father. Sinabi niya kay Vince na hindi niya pinanghihimasukan ang damdamin mo. At kung pagdating ng panahon at hindi naagaw ng ibang attention mo kay Vince, then mabilis siyang tumayo. May aayusin lang ako, ma'am. Ilang sandali pa'y tinutuntunan niya ang daan patungo sa bahay ng mga Saavedra. Linggo at natitiyak nang naroon si Vince. Ipinara niya ang kotse sa may tarangkahan ng bahay. Hi Janet, kaway niya sa dalagitang kapatid nito. Gumanti ng kaway si Janet. Naroon ang kuya ate Moana. Itinuro nito ang niyugan. Magbababa ngayon ang niyuga. Tumangusi at nilandas ang daang gawa ng apak ng tao patungo sa niyugan. Natatanaw niya sa kaliwang bahagi ang dagat sa siwang ng mga punong niyog. Nalalanghap niya ang hangin nagmumula rito. Natanaw niya si Vince sa maong lang ang suot na nakatupi pa sa may bandang laylayan. Puno ng pawis ang buong katawan habang tinutulungan ang mga tao sa pagbababa ng niyog na magiging cobra. Ito ang kabilang bahagi ng CEO, President at General Manager ng San Ignacio Rural Bank. She smiled. Hi, nilakasan niya ang tinig. Lumingon si Vince. Kumikislap ang pawis mula sa katawan nito.
Kasing kislap ng mga mata sa pagkakatitig sa kanya. Naligaw ka, nakangiting sagot nito. Lumabi siya. Hindi mahirap ang daan patungo rito. May kailangan ka sa akin. Banayan nitong tanong. Nagkibit siya ng mga balik at lagi naman ako nangangailangan sa'yo, diba? And it seemed that you're always there for me. Ngumisi ang binata. What can I say? I'm a nice guy. Conceited. Tukso niya. But you're right. You are such a nice guy. Thanks. Lumapad ang ngiti nito. Now, don't beat around the bush. What is it this time? I am proposing marriage. Mabilis niyang sabi bago pa siya madaig ng embarrassment. Will you marry me, Vince? She whispered. Matagal na napako sa kanya ang mga mata ni Vince. Bagya na siyang kinakabahan dahil hindi ito sumasagot. What? Susuni. What? Nag-propose na ako. She said helplessly. Ano ang sagot mo? Bakit mo ako binibigyan ng pagkakatamang sumagot? Baka ang sagot ko hindi ayon sa gusto mong marinig. Gusto na sana niyang maisis kung hindi niya nakita ang mischief sa mga mata nito. Tinutok sa siya nito. She cleared her throat at sa mariin at hindi na babaling tinig. I will marry you, Vince Saavedra. Ayun lang at sa dalawang hakbang ay nasa mga basics nito at itinaas sa ere na tila buwig ng ilog. I love you, Moana. Nag-echo sa buong niyugan ang mga tinig na iyon. Ang mga tauhan nito ay nakangiting lahat na nakatingin sa kanila. She closed her eyes and cherished the words.